Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan at sinasamahan ng ating Panginoon. Ang buwan ng November ay sineselebrate natin ang Thanksgiving month. Kaya naman sa umagang ito, ang ating morning devotion ay related po sa celebration natin ito na may title na God's Faithfulness. Sabi po sa mga awit 116 verse 1, minamahal ko si Yahweh pagkat ako'y dinirig niya ako sa dalangin ko at hikbi. Mga kapatid, ang katapatan ng Diyos ay mas laging nauuna kaysa ating katapatan. In fact, ang katapatan natin sa Diyos ay laging tugon lamang sa nauna niyang katapatan sa atin. Ipinaparanas ng Diyos ang kanyang katapatan sa salmista sa pamamagitan ng tatlong yugto. Una, narinig ng Diyos ang kanyang daing. Ang Diyos ay laging handang duminig sa ating daing sapagkat iyon ang kanyang kalikasan. Ang description sa verse 5 sa Diyos si Yahweh ay napakabuti, mahal niya ang katwiran, Diyos siyang mahabagin sa awa at mayayaman. Kaya kapag pinagkalooban tayo ng Diyos ng mercy, hindi limos ang ibinibigay niya, hindi barya ang ibinibigay niya. Ang ibinibigay niya ay buong buhay at bagong pag-asa. Kaya naman, ano yung magiging response natin dito sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon? Tingi-tingi lang ba? O partial-partial lang? Dapat ay kung paanong ibinigay ng Diyos ng buong buo ang mga pagpapala sa bawat isa sa atin, ay ganon din yung maging response natin sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Pangalawa, nahabag ang Diyos dahil sa kanyang mga daing. Kapag tayo ay dumaraing, bumababa ang Diyos sa ating level. Inilalapit ang bibig sa ating mga tainga. Hinahagkan tayo at niyayakap ng buong pagmamahal. Kasabay ang pagsasabing, tahan na, ako ang bahala. So, nakita natin ito sa isang mapagkalingang ama na kung saan kapag ang kanyang anak ay tumatawag sa kanya, nandoon yung kanyang pagtugon, nandoon yung kanyang pagsama at nararamdaman ng anak yung tunay na pagmamahal ng isang ama. Ganito rin po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay kanyang niyayakap, tayo ay kanyang sinasamahan, lalo na sa mga mabibigat na sitwasyon na dumarating sa ating mga buhay. Pangatlo, ipinagkakaloob ng Diyos ang ganap na kaligtasan. When God hears, He shows mercy. When He shows mercy, He saves. Dinirinig tayo ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos upang ipagkaloob sa atin ang ganap na kaligtasan. When God acts, it's always to show His saving grace. Description ng verse 8 sa 116, pagliligtas ng Diyos sa salmista. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at lumuha ko'y pinahiran. Iniligtas ng Diyos ang salmista hindi lamang sa kamatayang pisikal, kundi sa kamatayang espiritual, emosyonal. Ibinangon siya ng Diyos mula sa kabiguan at kawalang pag-asa at binigyan ng bagong kalakasan at pag-asa. Maging tayo man ay meron ding mga ganitong karanasan kung paano tayong iniligtas,
ibinangon, tinulungan ng Panginoon upang ang mga mabibigat na sitwasyon ay ating mapagtagumpayan. Kaya sa ating morning devotion sa umaga, ano yung response natin sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon? Dapat natin itong alalahanin, dapat natin itong pasalamatan, at dapat tayong maglingkod sa Kanya ng may pagpupuri at pagpapasalamat. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, patuloy tayong maging mabuti at patuloy tayong maging pagpapala sa iba tulad ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil muli ay kinatagpo mo kami sa umagang ito ng Wednesday sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng Crossroad United Methodist Church. Inalala namin ang katapatan mo sa salmista na si Haring David. Nandoon ang kanyang karanasan kung paano mo siya iniligtas, kung paano mo siya pinatnubayan, kung paano mo siya tinulungan. Kami man din ay meron din mga personal na karanasan at kung paano ikaw ay mabuti at tapat sa bawat isa sa amin. Tunay nga na napakarami mong ginawa at patuloy ka pang gagawa sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan mo kaming bilangin ang mga biyayang ito at sa pamamagitan nito ay kami ay maging mapagpasalamat sa iyo. Kami ay magpuri sa iyo. Kami ay sumunod sa iyo. Kami ay maglingkod sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig sa umagang ito. Patuloy niyo nga po silang palakasin, patuloy niyo nga po silang pagpalain, at patuloy niyo pong ipagkaloob ang panalangin ng kanilang mga puso. Pinagpipray ko rin sa iyo ang iyong mga anak na humihingi ng maayos at magandang kalusugan. Ikaw ang magpagaling sa kanila upang anumang uri ng karamdaman ay kanilang mapagtagumpayan. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Samahan niyo nga po kami, ingatan niyo po kami, ilayo niyo po kami sa anumang mabibigat na karamdaman at sa mga hindi magagandang pangyayari. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito at sa buong linggong ito. Pagpalain niyo po sila. Ganon din po ang mga nagse-celebrate ng kanilang mga wedding anniversary. We pray na marami pang taon ang ipagkaloob mo sa kanila at patuloy na patatagin ang kanilang pamilya at nawa ay maging nagpapala sila sa iba. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Sa iyo kami patuloy na nagtitiwala, sa iyo kami patuloy na umaasa, sa iyo kami patuloy na nananangan upang kami ay makapagpatuloy sa paglalakbay namin sa magulong sanglibutang ito. I-bless niyo po kami sa buong maghapon at nawa ay makabahagi rin kami sa aming midweek service at mapuri ka namin, mag-glorify ka namin sa pamamagitan ng patuloy na pagdulog at pananalangin. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kaya natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Marami pong salamat sa lahat ng mga nanunood. Patuloy na nagsishare, nagtatag sa kanilang mga kakilala. Nawa ay i-share, itag, i-like po natin ang Morning Devotion ng Crossroad United Methodist Church upang mas marami pang makapakinig, makatanggap ng salita ng Diyos at patuloy na maihayag ang salita ng Panginoon. Salamat din po sa lahat ng mga nagre-render ng kanilang Morning Devotion. Salamat din sa nag-i-edit, nag-aayos nito, si Deaconess Risa Amazona. Pagpalain ka ng Panginoon at sa lahat ng patuloy na nagmamahal sa salita ng Panginoon, sa
nakikinig sa salita ng Diyos. Marami pong salamat sa inyo. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, na lagi pong nagpapaalala, ang Diyos ay patuloy na mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi maging sa mga darating na panahon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. God bless everyone. Paalam!